we will discuss it. So we have the magnetic poles. Let's say this is north, let's say this is south. Okay. So for now, ma-focus ta sa single loop nga DC machine. So since single loop siya, ang aton nga rotor will look like are, and may isa lang sa ka-loop dire. Okay, dire nan. And are nan. Okay? Or in front view, let's say are wa. So again, amo na siyang rotor ta which has a curved na surface. Okay? So are, assume lang perfect ang akong drawing. So may ari siyang wire ang ginloop. Okay, may conductor na de. Ginpalibot mo siya, then lusot siya sa piyak. Na ano mo na siya. So himuon ta, let's say mahimo ta top view. So ang top view ya let's say amo na let's say amo na So let's say i-label ta ni siya are point A. Are i-label ta siya as point B, point C, himuon ta ni point D. Okay? So ang aton nga magnetic field is dire. Okay, nan. So again, always siya perpendicular sa rotor surface. Okay. So we have, let's say nagatiyog ang aton nga rotor. Mayroon sa direction nga dito, which is amo sa ang aton nga V. Okay? So are amo niyang V nan. And the magnetic field is from north to south. So pangitaon ta ang voltage sa dire sa A to B. So let's say amo ning A, ang sa tubang niya amo ning A naton. Ang sa likod ya amo na ang B. Are naman amo ni siya ang D, ang sa likod ya amo na ang sa C. So sa A to B, pangitaon ang voltage nga direction. So V cross B, so ang velocity ay sa dire padalom. So let's say amo na And the B is are. Sa are ang B. So V is dito amo ning index finger, then ang magnetic field is the middle finger. So amo na So the direction sa aton nga electric field dayon is sa pababaw. Which means halin sa likod nga C or B amo ni sa likod yan pakadto sa may A nga atubang amo na sa ang direction sang voltage. So this will be amo ni an. Okay? So again amo ning A amo ning A sa atubangan. Sa likod sini amo ni sa ang B. Or sa dire we have amo ning A, amo ni ang B, amo ni ang C, okay? Amo ni ang D. Yan. Okay? So nakuha ta ng A to B. Ang sa B to C naman, since ang B to C is halin diri pakadto diri or halin diri pakadto diri, it is parallel sa aton nga magnetic field. So kung parallel siya sa aton nga magnetic field, the V cross B nga parallel will become 0 if parallel siya. Okay? Ambot silingon, ang voltage across diri is wala. Okay? So again, ang voltage across diri is VBL. Okay? From our previous nga na solve. Diri naman sa D. Si kuanta naman ang sa D. D to C. So the velocity is dito. And the magnetic field is from left to right. So ambot silingon dito nan. Amo naton nga magnetic field. So amo ni ang aton nga nagwa.
So which means ang direction sang electric field sa dire is from D padto sa may C. Or halin dire padto sa dire. Okay? So halin dire padto sa dire. So again the voltage dire is VBL man. Since again nga ang V kag ang B is parallel, perpendicular rather, which is amo tong gin-state nga under the pole surface, everything or ang magnetic field is always perpendicular to the rotor nga surface. Okay, so we have VBL. So this is the negative, this is positive. This is the negative, this is the positive. So ang gawin ni is mo ang voltage dire. So by KVL, ma-apply dire, let's say are negative VBL, okay, minus VBL. So yung monta na yung positive, yung monta negative. So plus V, okay, plus V. So na-close na ng loop equals 0. So the voltage sa terminal nga dire or dire, amo nga terminal ta or dire is equal to 2VBL. Which means nga ang sa North Pole nga under nga conductor is dito nga direction and the South Pole is sa suli nga direction. So kung gatulod ang electric field ta sa dito and gatulod ang electric field sa piyak sa dire, then they are adding together. So the voltage dire plus the voltage dire will be added. So this will result in twice the voltage total sa terminal. Okay? So amo ni sa ang voltage nga gin-induce sa aton nga sa aton nga single loop nga nga rotor. So from this, let us transform the equation into another form, in which after sini we will have a conclusion. We know nga ang V equals R times omega. Okay, so R times omega siya. From rotational physics, so this will become 2 R omega B times L. Okay? So the rotor is a cylinder. Okay? So is cylinder siya. So ang surface area sang aton nga cylinder is we have 2 pi R times L. Okay? So ang R ta is halin dire pakadto sa dire. Kung aton nga R. So halin dire pakadto dire amo na sang aton nga R. Okay? So since may duwa ta ka pole, so ang area per pole, okay? So area per pole will become pi RL na lang. So we are assuming nga nga ang aton nga air gap or gap diri is very very small. Okay? So amo nang gina-assume ta. So rearranging we have 2 times omega times B times RL. Okay? So this will become V or the voltage will be 2 omega times B times ang RL from the ray will be area per pole over pi. Okay, so area over pi. So after sini, we can have 2 over pi times omega. So ang B times A, we know nga ang B times A from electromagnetism is the flux. Kaya mo na siyang magnetic flux. So this will become the flux. So this is now our equation. So anong pulos nga gin-derive tani? So we can conclude that the voltage in a DC machine is proportional siya sa speed sang rotation, which is the omega. Proportional siya sa flux nga sa aton nga magnetic poles and also the area. And the 2 over pi, which is the nakadepend siya sa construction sang machine. So nakadepend sa construction. Ang omega
is the speed and the phi is the flux. Okay? So, i-repeat ko, kay very, very important isa sa DC machine. Sa DC machine, ang voltage nga induce depends on the construction sang DC machine. It depends on the speed sang DC machine nga pagtiyog ya. And it depends on the flux sang DC machine. So, amo ni siya ang concept nga magamit when it comes to a more complex nga DC machine. So, ari ang 2 over pi, of course, this is only applicable sa single loop nga rotor. So, when it comes more sa mas complex na nga machine, in the future, we will discuss it kung ano ang formula para sa dira. So, for now, i-repeat ko lang ang voltage na nagaka-induce sa isa ka DC machine is nakabase sa iyang construction, proportional sa speed, and proportional sa flux.